Kasabay ng paglawak ng teknolohiya, maraming video, litrato ang mukhang makatotohanan sa unang tingin. Pero mapanlin lang pala at kaduda-duda o yung mga deepfake. Mailang personalidad na rin nabiktima at nagamit sa panloloko, pero ano nga ba natin malalaman kung ano ang peke at ano ang totoo? Hello, good afternoon po. I'm Alaysa Yana Dantes and I'm a third-year student from Bulacan Agricultural State under the program of Bachelor of Science in Development Communication. So ngayon po i-interviewin ko po kayo about sa AI as an IT graduate. First question po is, paano nyo po ipapaliwanag sa simpleng paraan kung ano ang AI at paano ito nakakagawa ng mga picture, video, at text na parang totoong tao ang gumawa? So, ang AI pala is gawa ng mga IT yan, mga programmers, mga magagaling, mga professionals. So, yung ginagawa ng AI na yun is para bang nag-generate sila ng mga simple creation like image, text, mga ganun yan. So, bale, pinapakita dito is mas pinapadali niya yung proseso ng mga paghahanap ng mga information para mas madali nilang malaman sa paggamit niya ng AI. Next question po, bakit po sa tingin nyo mas dumadami ang paggamit ng AI sa paggawa ng fake news o misleading content online? Siguro sa paggamit ng AI, mas disadvantage kasi natin yun. Kasi nga sa ngayon, sa modern culture natin ngayon, nakaasa na lang tayo sa technology. So, madaing lumalabas ng mga fake news ngayon. Like sa example na lang sa government, sa pagpapakalat ng mga fake news yun sa news, gano'n. So, di natin malalaman kasi agad yun kasi parang depende sa matatanda. Kasi mas sa kanila. Parang makatotohanan yata sa kanila yung AI na yun. So, bale, ayun. Parang nape-fake news yata sila sa ganun. Hindi nila alam yung umiiral na technology ngayon. Siguro. Next question na po. Ano po yung mga basic na palatandaan na pwedeng tignan ng tao para malaman kung AI generated ang isang picture o video? Sa tingin ko, mas pagtuunan nila ng pansin yung sa may picture kasi mahalata mo naman siya sa picture pa lang kung AI generated, masyado siyang madaming details na parang hindi naman angkop sa parang sa katawan, gano'n. Sa kamay, minsan napuputol pa yon. Doon naman sa may video na yon, pagka sinabi natin video, mas malalaman din natin AI yun, which is naman yung sa may boses. Parang nagsasalita siya ng robot, minsan parang leaky sound yung parang leaky sound yung tunog niya, parang napuputol-putol. Then, yung sa itsura naman ng video na yun, parang iba yung iba yung dating niya, 3D. Parang gano'n. So, gano'n lang talaga pwedeng malaman. Basic na parang para malaman kung AI o hindi. Kailangan talagang tinutasan. Gaano po kalaki ang epekto kapag kulang sa digital knowledge ang mga tao, lalo na pagdating sa pag-spot ng fake news na gawa ng AI? Siguro masasabi ko lang mas maniwala sila sa mga totoong nagsasabi. Bari sa TV, ganun. Parang sa mga page ng mga tunay na nagpapakalap ng mga impormasyon. Talagang expert sa mga pagdating sa mga pagkuha ng info, gano'n. Kayo, mga journalist. Kailangan nilang maniwala doon. Huwag nyo sa mga vlogger na nagpapakalat ng mga
maling impormasyon. Okay. Ano po yung mga posibleng panganib kapag hindi marunong ang mga taong mag-differentiate ng totoo at AI-generated content? Siguro, ang example ko lang dito is sa mga like sa video. Minsan kasi tawag doon. Yung iba kasi parang lang gano'n. Go lang. Go lang. Pwede sa question pala. Okay. Pag-ulit mo nga yung tanong. Sige. Wait naman. Cut mo na lang. Pagka di Ano ka- po yung mga posibleng... Pagka di ka sure, sasagot Go. naman natin ulitin. Sige, ganito yung, yung sa number 5. Ano po yung mga posibleng panganib kapag hindi marunong ang mga tao na mag-differentiate ng totoo at AI-generated content? Kumbaga, ang pinaka na answer nito is, di ba po, parang mas madaling mapaniwala ang mga tao sa fake news o sa mga maling impormasyon na pinakakalat ng mga taong mawalang magawa lang sa buhay, ganun ba? Ginagamit ang AI para lang. Ganun siya. Siguro umiwas na lang sila sa mga maling gawain. Dahil ngayon, parang example na lang sa may scam, ganon. Go lang. Di ba yung pangalan mo na fake news, tapos you get scam. Kasi syempre, AI yan. So, maniniwala ka na agad na, ay, totoo pala yung sinabi niya na wala kang pasok ngayong araw. O di kaya, pag pinindot ko yung link na to, magkakaroon ako ng pera. Pero ang totoo niyan, AI lang naman pala. Good example yun. Yun na lang. Sige po. Number 6. 6 na. Okay na ba? Okay. Papasabot ako sa tanong. Moving on ba? Hindi kaya yan. So, basahin ko na ba yung sunod? Sige, basahin. Kasi, Go. ano po ang practical tips na maibibigay nyo para maging mas maingat at mapanuri ang mga tao sa mga nakikita nilang balita sa social media? Siguro sa mga nakikita nila kayo, huwag na lang sila maniniwala agad kasi madami ng mga hindi naman dapat tignan ngayon na sa ngayon nga madami ng nagpapakalak ng Kumbaga mag-fact checking muna. Ganun po. Mag-fact check muna. fact check muna tayo. Iwasan natin yung mga malicious link din, yung mga AI na alam mo naman yung parang sa ChatGPT, alam mo AI generated yung text niya. Mapapansin mo naman yun. May iwasan mo naman yun, like yung sa may school ngayon, di ba? Kailangan mahigpit tayo dyan kasi kailangan natin mag-paraphraser. Malalaman na natin na AI yan. Gamit yung ganong mga tools. Kaya may iwasan naman natin yung mga ganong ba. Then maging aware na lang din tayo sa mga ganon. Next question. Sige, last question na. Last na natin. So, sa tingin nyo po, nakakatulong ba ang mga simpleng activities tulad ng infographics, social media posts, at short quizzes para turuan ng community tungkol sa AI at fake news? Siguro naman mas Nakakatulong? nakakatulong siya kasi madami siyang advantages like ngayon is mapapadali yung trabaho natin like sa paghahanap ng ideas lang naman, wag natin kokopyahin lahat, idea lang. Kumbaga kung mag-generate ka ng AI, wag mo siyang kokopyahin sa mga paggawa ng mga infographic na yun, mga social media, sa content ng social media. Ganon, mas nakakatulong din siya. Lalo sa mga brainstorming niya, paggawa ng
content. De, yung sa may ano lang, yung dito sa may tanong lang, yung sa tingin mo ba nakakatulong ang IEC materials para magpalaganap ng impormasyon tungkol sa AI? Like, may impact kaya siya sa tingin mo? Kunyari, infographics, posters, mga ganon, leaflets, brochure, mga ganon. Kunyari, kagaya ng ginawa namin sa communication plan namin, i-disseminate namin yung sa community namin, sa barangay. Tapos, doon na sila kukuha ng information tungkol sa topic namin. So, tingin mo kaya effective way yon para magbigay alam sa mga community ng barangay? Effective naman siguro sa akin. Kasi nga, mapapadaling matutulungan niyo yung bawat proseso ng info. Nakakatulong naman talaga yung AI sa panahon ngayon natin. Ang disadvantage lang talaga yung sa ngayon sa maghanap ka ng work, magdepende na rin kasi sa yun, sa tao kung gagamit sila ng AI, kung magbabawa sila ng empleyado. Bilang IT ba, ano ang maipapayo mo nga sa mga, let's say, mga common members ng community, yung mga hindi naman ganong maalam sa technology, ano maipapayo mo sa kanila pagdating sa, halimbawa makaka-encounter sila ng AI-generated information, anong maipapayo mo sa kanila bilang IT? Siguro bilang IT is huwag na lang nilang abusuhin yung kasi mas nakakasira yun sa mental health. Di ka pa nga matututo actually dun pagka puro kopya ka na lang dun lagi. Mas isipin nilang maghanap ng way para maiwasan yun. Hindi na lang puro asa sa AI. Ang ganun. Yun lang. Sige. Ang susunod na video ay isang example na ipapakita kung paano napipeke ng AI ang isang news report sa ibang bansa. Here are today's top news. To ensure only the best words are used, White House speech announces new thesaurus with all synonyms replaced by Trump. In shocking speech, White House announces plan to replace all U.S. ambassadors with highly opinionated game show hosts for more entertaining diplomacy. The White House unveils Truth GPT, an AI that rewrites all social media posts globally to reflect undisputed facts tremendously. White House announces AI will now write all press briefings to ensure 100% factual incomprehensibility. White House speech reveals plan to resolve international trade deficits by challenging other nations to high-stakes Mar-a-Lago croquet matches. In a bid to combat misinformation, AI content generators begin watermarking all human-created text with potentially unreliable content warnings. Base sa ipinakitang video na mula sa YouTube ay makikita natin kung gaano naka-advanced ang AI sa pag-generate hindi lamang ng mga imahe kundi na rin ng mga video at impormasyon na nilalaman nito. Ito ay nagsisilbing example kung saan mas matututo tayo na hindi lamang basta-basta maniwala sa ating mga nakikita sa social media at matutong mag-fact check kung talaga bang reliable ang source na nag-upload ng information na ito. For the next interview, our interviewee will be Ma'am Lynette Febrero from the Institute of Arts and Sciences in Bulacan State Agricultural University. What is AI? Let's find out. It helps us when we're out and about, talking to robots, smart machines. AI is working behind the scenes. AI learns, AI thinks. It helps you find the things you need, from talking phones to cars that steer. AI is everywhere, far and near. When you ask your tablet, what's the weather? AI checks and gets it together. When you watch a show and it says try this, AI picks what you might not miss. AI learns, AI thinks. It helps you find the things you need, from talking phones to cars that steer. AI is everywhere, far and near. It doesn't have a brain like you and me, but it learns from what it sees. It follows patterns, gives advice,
AI's a helper, oh so wise. AI learns, AI thinks. It helps you find the things you need. Maybe one day, if you try, you can help make AI. So now you know, so give a cheer. AI helps us every year. Ganyan. Ito po ang ating first question about sa interview and misinformation in AI contest po. So, number 1 po is, paano niyo po maipapaliwanag bilang isang media practitioner kung ano ang AI sa pinakasimpleng paraan? At sa kung paano po ito nagagamit sa paggawa ng content kagaya na lamang ng mga picture, video, at mga text na nagkakalat po ng information sa social media? Ang artificial intelligence, o mas kilala bilang AI, ay ang paggamit ng mga computer codes, systems, or makabago at mabilis na teknolohiya na para bang katulad ng isang tao. So, parang it's a fusion of machine and human brain. Pero, when it comes to the use of AI in today's generation, photos, or pwede rin naman text-to-speech prompts na magagamit natin sa paggawa ng mga statements, documents, or pang-check. Pwede rin natin itong magamit sa navigation apps natin, like Waze. Makakatulong din yun para kasabay. And pwede din natin itong gamitin sa mga chatbots. So kapag diba, may simple ka lang din na meron din mabigay na parang paano sa website ng AI. Pero syempre, ang paggamit ng AI dapat balanse na hindi lang tayo dapat nakadepende sa AI. Pero syempre, gamitin din natin yung sarili natin pag-exam. Sa tingin po ninyo, paano nakakapekto ang exposure sa mga pakalat-kalat na fake news at iba pang informasyon online sa mga social media users sa isang komunidad na yun nga po yung mga tao is ordinary, yung hindi po talaga aware about sa AI at mga makabagong information? Dahil sa paglaganap ng paggamit ng artificial intelligence, mas lalong dapat natin paibigin na mabigyan sila ng karapatang impormasyon tungkol sa paggamit ng lalo na kasi wala namang mga seminars, workshops na talagang direct pang ibibigay sa mga barangay levels. Pero, aminin naman din natin na halos lahat na sila ngayon ay gumagamit na rin ng phones, gumagamit na rin ng mga social media platforms. Therefore, kung lagi-lagi tayong nakakasagap ng mga ganitong klaseng informasyon, minsan, hindi na natin namamalayan ano nga ba talaga yung AI at ano di ba minsan kahit nga tayo na meron na tayong awareness tungkol sa AI. Minsan napapatanong pa tayo, AI pa to o hindi? So, paano pa kaya yung mga nasa community level na pamamayan na hindi sila masyadong exposed sa mga ganitong klaseng informasyon? Therefore, too much exposure to these contents will also lead to misinformation and sometimes abuse of AI. Ano po sa tingin niyo ang mga basic na palatandaan na pwedeng tingnan ng publiko para malaman kung AI generated ang isang larawan or video upang makaiwas po sa mga fake news? Number 1, if it's too good to be true, yun talaga yun. Yun di po napaka-perfect na lakadong-lakado yung buko, lakadong-lakado yung walang pores yan. Isang senyales yan na yung isang image ay AI generated. Pagka sa images, medyo may mga flaws pa yung AI dyan. Second naman, tingnan natin din yung pag sa images, yung kamay. Minsan kasi hindi pa perfect yung kamay eh. Tapos yung kulang ng daliri o kaya may nakalusot na gano'n. Diba? O kaya naman, yung smile din ng tao. No? As in, weird yung pag-ingite, yung smile. And sa text naman, syempre, makikita din natin na meron mang grammar lapses, pero gumagamit sila ng mga highfalutin words. So, that's also another indicator that certain text or speech or skills o ano man ay AI generated.
Kahit po sa ano, may natry ko naman ako diba? Sa pag kunwari po magpapatranslate po ako ng English to Tagalog, sobrang lalim po ng Tagalog na ginagamit ng Tama. O kaya, hindi tugma din minsan yung konteksto. okay yung naiiba po yung tao. Tama. Nadidiis po. Kaya hindi siya talaga perfect. Question po. Gaano po kalaki ang epekto kapag kulang sa digital knowledge ng mga tao sa isang komunidad, lalo na sa pagtuwi ng fake news o misleading content? Okay. Ang digital literacy ay mahalaga, hindi lamang sa pagtukoy kung merong maling impormasyon o hindi. Digital literacy encompasses skills related to technology use ethically and how to navigate the World Wide Web efficiently. And most importantly, how to secure and how to make yourself safe when it comes to using social media platforms. Kumaga parang alam pa rin natin na meron pa rin tayong privacy kahit na nasa online world tayo. Therefore, everyone needs to have knowledge about these digital literacy skills kasi makakatulong ito para maiwasan yung ma-scam tayo, maiwasan na mabago yung ideology or beliefs natin sa mga bagay-bagay, diba? Malaking epekto to sa hindi lamang sa pansarili pero even in social and political aspects of our life. So ano naman po kaya yung mga posibleng risks sa isang komunidad kapag hindi sila marunong pag-differentiate ng original or totoong content against AI content? Okay, sige. Para mas magbigyan natin yan ng sagot, siguro magbibigay ako ng example. Halimbawa, may mga kumakalat na, pumunta kayo dito sa barangay, merong mga libreng ayuda, ganyan. Tapos yung mga pictures or AI-generated images, nakalagay doon ito si Mayor, namimigay ng pera. So, ibig sabihin nun, madali kang mapaniwala dun sa mga ganitong classic images or posters. Number one, parang aksayado siya sa oras ng isang tao din. Tapos second, yung resources na pwede mo ilaan din sa event na yun kung sakali pumunta ka. Or possibly din, yun nga, mas-scam sila. False hope and at the same time, mas-scam yung mga tao na meron ganitong classic media. So, in short, malaking tulong na meron silang kaalaman tungkol sa mga ganitong klaseng bagay para naman maiwasan nila yung na maloko sila ng mga ganitong klaseng bagay. So para po maiwasan natin yun, ano po ang mga practical tips na may bibigay nyo para maging mas maingat po yung mga tao at maging mapanuri po sila sa mga activity nilang social media accounts? I think number one is importante rin na magtanong sila. Magtanong sila sa mga community social workers, magtanong din sila sa mga media practitioners, mga estudyante na meron ng exposure sa AI. I'm actually looking at the perspective ng mga sabihin na natin boomers or yung mga nasa middle age kasi syempre wala silang awareness about the proper use of AI. So, ang maaasahan talaga nila will be the teenagers, the youth. Pero, syempre, itong mga teenagers and youth, kailangan din silang ma-expose sa proper digital literacy skills and safe use of AI. So, at sa tingin ko nga, dito na papasok yung kahalagahan ng community-based workshops and seminars related. Kasi din po, since ang target po ng communication plan is, kasi nasa 20s po, pero out of university po. Hindi po sila nakapasok, hindi po sila sa college, mentee up po. Tapos, ang pinagawa po sa akin, isa sa pinagawa ko sa pag-advise, nagtigit po ako ng infographic sa mga sari-sari store. Eh, ang mga may-ari po ng sari-sari store is matatanda. Tinatanong, syempre po, i-explain ko po kung ano yung gagamit daw, bakit po may ganon, i-explain ko lang kada tindahan. Kada po nag-explain ako, tinatanong ko muna po sino po aware po sino po ano yung AI. Kadalasan po ako sagot yung dito na. Kaya yun din po sila po talaga ang target na yung ganyan po kasi. Doon natin makikita talaga yung kahalagahan ng mga ganitong classic efforts at initiatives. So based on your observation naman po, paano po sa tingin ninyo nakaka-apekto ang AI sa pagpapakalat ng maling impormasyon?
Ano po pinaka-overall effect? Okay. Siguro kasi dahil mas mabilis, yung may internet na social media, mabilis na talaga kumakalat yung information. Paano pa ngayon kapag nasa simpleng prompt mo lang, makakagawa ka na ng fake images o fake content. So yung dating mabilis, mas napapabilis pa niya. And mas nagiging mas malapit sa reality. Kumbaga yung mga ganong klaseng images and content. Therefore, mas nagiging vulnerable yung mga tao kung wala silang sapat na kaalaman pagdating sa digital. Last question. So, sa tingin po ninyo, nakakatulong po ba ang mga simple activities tulad ng, yun po yung ginawa ko sa kagag, yung pagpapaskil po ng infographics or yung pagpapost po ng infographics sa social media, ganun caption po, para turuan ng komunidad tungkol sa AI at ang kapasidad po nila turuan ng fake news. Okay, ang kahalagahan naman ng mga ganitong klase campaign plan ay program. Kasi maisabit natin yung mga ganitong klase information sa level ng understanding at hindi lang yun parang ilapit natin yung information mismo sa kanila. So, magandang bagay na magkalat tayo ng ganitong klase posters and infographics. At dapat, hindi lang siya basta infographics nandun yung informative yet entertaining. Kumbaga parang unang tingin mo palang mapupukaw na dun yung attention nila. Catchy siya kagad. Kasi, syempre kahit sabihin naman natin, ipaskill mo lang yan. Parang hindi naman din kapansin-pansin, diba? Hindi ba effective din yung mga campaign tools natin or yung mga campaigns natin. So, pero, malaking step na rin po yung mga ganitong klase ng campaigns and programs. Kasi, sa simpleng mga lugar o paraan, kayang-kaya nilang basahin ito at maunawaan. Magandang advocacy yan. Okay po, thank you so much po, Ma'am Bennett. Yun lang po. Thank you po. Thank you po sa pakikinig at panonood. Sana po ay may natutunan kayo tungkol sa AI at kung paano ito maaaring magpakalat na maling impormasyon sa social media.